Hi, tingnan ko kung naka-on yung mic ko. Good evening. Matutulog na sana ako kaya lang naisipan ko lang ng mag-share lang ng konting talk ba. Kanina kasi nag-iisip ako kung tama ba yung ginawa ko na restaurant agad yung pinagawa ko or negosyo ko. Actually hindi naman siya yung talagang high-end na restaurant. So makikita niyo naman sa mga video na hindi siya yung talagang pang high-end. Although I would say na medyo malaki din talaga yung nagastos ko. So, kanina nag-iisip ako, tama ba yung ginawa ko na restaurant agad yung ginawa kong negosyo or sisimulan? Minsan, napapaisip ako na sana pala hindi mo na ako nagpagawa ng ganong establishment. Sana pala um, food cart na lang muna yung ginawa ko. Para at least hindi ako gaano nag-spend sa pagpapagawa ng establishment. At least 'pag food cart, hindi ko kailangan ng maraming staff. So, siguro kahit ako lang muna, puwedeng ako muna yung magtrabaho dun. Sarili ko lang muna yung staff. Kasi siyempre 'pag restaurant talagang kailangan kumuha talaga ako ng mga tauhan. So, sabi ko siguro sana nagpagawa na lang ako ng food cart tapos umupad na lang ako ng isang puwesto para at least mas magaan, hindi gaanong stressful. Kaya lang, um, may mga bagay din kasi akong isinaalang-alang. Like for example, yung rent. Ngayon kasi kung magre-rent ka sa isang lugar na medyo maraming tao, high foot traffic, dito kasi sa Cavite medyo mahal na. Siguro para makakuha ka ng magandang lugar talaga or puwesto siguro mag-spend ka ng mga 20,000 minimum, ganyan. So, sa isang banda naisip ko kasi, um, sa loob ng isang taon mag-spend ako ng 240,000. For example, kung 20,000 yung upa, 240,000 para sa rent pa lang. So, siyempre may kuryente, and other expenses, 'di ba? Whereas ito kasing ipinatayo ko, wala kasi akong upa dito. Although hindi sa'kin yung lupa kasi, sa ate ko yung lupa. Pero um, meron siyang letter or authorization letter na ina-allow niya ako na gamitin yung lupa para sa small business ko. And then, yung letter na yon notarized yun ng lawyer. So, at least yun, kahit na medyo nag-spend ako ng pagpapagawa, ng pagpapaayos, wala naman akong upa, wala akong rent, monthly, wala akong iisipin na renta. So, hindi ko alam kung alin ang tama, kung dapat ba nag-food cart muna ako o kaya nag-restaurant na agad. Kasi ang inisip ko rin kasi nun 'pag food cart, hindi ko ma-e-express yung passion ko sa food 'pag food cart lang. Kasi ano lang yun, eh, parang medyo yung mga snack lang yun halos mga grab and go lang. Ako kasi na-e-enjoy ko kasi yung mga plating, yung pagde-design sa plato, tapos gusto kong mag-serve sa mga customer. Kasi siyempre dahil ang experience ko mostly ay restaurant sa Dubai. So, nami-miss ko yung gano'ng buhay, yung gano'ng hanap buhay. So, yun. Siguro magsisisi lang ako, magkakaroon lang ako ng regrets 'pag nasimulan ko na yung restaurant at hindi ito naging okey. So, siguro dun ako makakaramdam ng regrets na sana pala nag-food cart na lang ako.
Pero depende pa rin, eh, kasi marami kang matututunan, eh. For example, dito sa pagse-setup ng restaurant, iniisip ko marami akong puwedeng matutunan, eh. Lahat, in all aspect, management, everything. So, I don't know, hindi ko alam kung ito maging okey, hindi ko rin alam kung magkakaroon ako ng regrets. Pero siguro kailangan ko siyang paghandaan para hindi ako magkaroon ng regrets, 'di ba? So, ngayon pa lang, habang nag-aayos pa lang ako ng mga permit, dapat magsimula na ako ng paggagawa ng mga menu, which is hindi ko pa talaga siya magawa-gawa kasi parang hangga't hindi natatapos yung mga permit ko, parang hindi ko talaga siya masimulan. Pero anyway, siguro bukas iaayos ko na. So, mag-start na ako ng menu at ishe-share ko sa inyo kung ano yung mga ideas na nasa isip ko, okey? So, yun lang. Hindi ko alam kung malinaw 'tong vlog ko, kung ano ba yung topic ko. Wala lang, gusto ko lang bago ko matulog, gusto ko lang, makipag-usap sa inyo kahit hindi naman kayo nagsasalita, okey? Thank you very much. Salamat sa pakikinig. Bye, good night.